So ayun nga mga best, no, sa lahat ng mga nagtatanong kung magkano nga ba ang ganitong motorcycle, ito ay nagkakahalaga kapag kinuha nyo ng cash ng 43,700, murang-mura na para sa 125cc, pwede na, di ba? Ayos na, ayos na. And then, para naman sa mga kukuha ng hulugan, papakita ko na lang din dyan sa screen nyo yung kanilang down payment at yung terms nila or months nila kung magkano nga ba to. And then, mayroon pa silang rebate para dyan. So, ayan, sa tingin nyo, sulit nga ba ganitong motorcycle? Comment nyo naman yan sa baba, lalo na dun sa mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, kung gaano nga ba, or kung ano nga ba yung mga na-experience nyo dito sa motorcycle na to. Para at least ma-share natin sa mga gustong bumili. Diba? Ayos na ayos. So ayun nga, para sa kanyang presyo, papakita ko na lang din sa inyo. Pero meron silang nakapaskil dito eh. Ayan, para sa COD, 48,000. Meron silang down payment na 2,000. 2,000 lang meron ka ng ganitong motorcycle. At napakamura din nung kanyang monthly. At meron din tayo rito rebate. Ayan, nauutal-utal na ako. Pero yun nga, papakita ko na lang din sa inyo yung kanilang contact number para dito sa Rusi May Kawayan branch. So lahat ng mga nagtatanong kung magkano nga ba ang ganitong motorcycle, ito ay nagkakahalaga ng 45,000 kapag kinuha nyo ng cash. At sa hulugan naman, ipapakita ko na lang din dyan sa screen nyo para at least meron tayong idea kung magkano nga ba ang ganitong motorcycle kapag kinuha nyo ng installment. At yung down payment dyan, nandyan na rin, at yung terms nila kung ilang taon yung gusto nyo. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang ganitong motorcycle sa presyo niya? Para naman dun sa mga nakabili na ng ganitong motorcycle, pwede nyo i-share dyan sa comment section kung ano yung mga na-experience nyo dito sa motorcycle na to. Para at least meron tayong idea dun sa mga gustong bumili ng ganitong motorcycle. Ayos yan, di ba? So, yun na mga boss, no? Sa lahat ng mga nagtatanong kung magkano nga ba ang ganitong motorcycle, ito ay nakakahalaga ng 49,900 kapag kinuha nyo ng cash. At syempre, para naman dun sa mga kukuha ng hulugan, ilalagay ko na lang din dyan sa screen nyo kung magkano nga ba ang kanilang down payment, yung terms nila, at kung magkano yung rebate nila. So, para at least meron kayong idea kung magkano to, di ba? So, yun nga, sulit ba ang kanyang presyo? Comment nyo naman yun sa baba. At para naman dun sa mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo comment yan sa comment section yung mga naging experience nyo sa motor na to. Ayos na, ayos yan. So small against it all, don't know what to do. I just dream of ones and twos. I gotta find out. I gotta find out. I gotta find out of everything that holds me down. I'll scream until I let you down. Ain't nobody gonna stop me now. I gotta find my way out of everything that holds me down. Okay, upuan natin itong Hero 3125. So last time nakapag na rin tayo natin, nakapag bike check na rin tayo na ito. Pero syempre hindi natin palalampasin at alam niyo naman ako, gusto ko kayong ina-update lalo na dun sa mga bagong kulay, mga bagong update para dito. At least meron kayong idea, 'di ba? So, ayun, kung napanood niyo na 'to sa iba, di skip niyo na 'to, 'di ba? So, 5'2" ang aking height. Gusto ko yung pagkaka side stand nito eh. Hindi siya mukhang alanganin at hindi siya mukhang tutumba kapag iniwanan mo. So, ayan, 5'2" ang aking height. Ayan. So, napansin natin dito, iba yung pakiramdam nung Hero 4 sa Hero 3. Mas malambot yung upuan ng Hero 4 kumpara dito sa Hero 3. 'Di ba? Parang GoPro lang, eh, no? So, ayun na nga. Okay naman. Hindi man tayo masyadong hirap dito. Liko-liko to, lalo sa mga singit na traffic. Pwede natin tong isingit. Medyo mahaba lang talaga yung kanyang handlebar. So, yun lang yung ating concern doon. Pero naka-upright position tayo rito, kaya medyo tansyahan lang talaga. Pero yun na nga. Ganyan ang itsura natin. Maluwag din yung space dito. Pero napansin ko dito parang ang liit, no? Parang maliit yung itsura niya kumpara dun sa Hero 4. Medyo payat yung part dito. Yun lang yung mga napansin natin. Pero ganyan ang itsura natin. Maluwag, pati legroom. Turning radius. Ayan. Medyo mas parang mas ano to. Medyo hindi siya gaanong malawak. Kasi hindi to matama, oh. Diba? So, ayan. And then yung shock niya, syempre, pwede nyo ipang off-road to. Ready na yung kanyang tires, harap at likod, pang off-road na siya.
Kaya, ayan, yung shock niya, talagang sobrang lambot. Kaya, pang trail, pwede to, pang bundok, pwede rin. Diba? So, ayun na nga, para dun sa lahat ng mga gustong kumuha ng ganitong motorcycle, ilalagay ko yung contact number nila dyan para at least pwede na kayong direct na mag-inquire sa kanila or pwede nyo naman silang i-message sa kanilang Facebook page or pwede nyo kayo message para at least ma-assist ko kayo. Ayos yan, di ba? Center stand natin, syempre magaan na to eh. Madali na siyang center stand. Di ba? Ayos. Watch out for her dark side. Yeah, she got some sharp eyes. See her for the first time. Never let her out my sight. I just wanna stay up. Look at you, all made up. Dirty thoughts are seeping into my mind. I can't wait up. Ooh, she looks so good, got me straight in the mood. She read that room, she know just what to do. Moving that body, she dancing and shaking. It's making them crazy, she know how to move. She said she's ready to party. Let's get it started. Tequila straight out the bottle. She looks so good when she's sipping a model. I can't get enough. I need you. I think this is lust. Okay. So, upuan natin tong Rusi Delta X125. Aray ko. Ano ko dun ah. So, side stand natin. 5'2" ang aking height. Ganito ang itsura niya kapag naka side stand. Okay naman. Hindi naman siya mukhang delikado. Sakyan natin para sa 5'2". Medyo mataas pala to. Taas oh. Parang kasing taas nung ano, Adventure X150. Ay ah. Ayan, nandun oh. So, ganyan ang itsura natin. Tsaka ang lambot ng kanyang shock sa likod. Shock sa harap. Sobrang lambot. So, tingin ko talaga pwede na itong ipang off-road. Kasi yung gulong niya pang city ride pa eh. Pero, ayan oh. Turning radius, malawak. Shock, napakaganda nung shock. Sa likod din, ganda nung shock oh. Kita nyo yan, makikita nyo naman diba? Pero yan na nga, para dun sa lahat ng mga gustong kumuha ng mga ganitong motorcycle, beginner bike, pwede rin to, ipang long ride, short ride, pamalengke, pwede to. So, ano ba hinihintay nyo? Puntahan nyo na lang or kontakin nyo na lang yung Rusi May Kawayan Branch, or pwede nyo silang i-follow sa Facebook page, kontakin, di ba? Bahala na kayo kung anong gusto nyong way para kontakin sila. Okay? So, sa tingin nyo, sulit nga ba ang ganitong motorcycle ngayong 2024? Comment na yan sa baba. Center stand natin, magaan yung motor eh. Madali lang din siyang i-center stand. Ayos. Better than nothing, you better do something if you wanna be something. I can feel my stomach rumbling, I'm hungry. Big things coming, I ain't bluffing. Yeah. No, I don't wanna stay the same, yeah. So I keep pushing through the pain, yeah. That's the only way to make a change, yeah. So I fight every day and train, yeah. It'll all be worth it. One day it'll all be worth it. So I keep pushing through the pain, yeah. That's the only way to make a change, yeah. I've had enough. I'm making my own luck. Adrenaline, my drug. So, ayun, upuan natin itong Boss 125 ng Motoposh. Side stand muna natin. Yun, oh. Yun, oh. So, ganito siya. Tingnan natin kung nakabomba naman. May hangin naman yung ating mga gulong. So, ganyan ang itsura niya kapag naka-side stand. So, yung 5'2" ang aking height. Para dun sa mga same height ko, ito yung itsura natin kapag nakasakay tayo rito. Ayan. Uy, malambot yung upuan. Yun o, bukaka. Bukaka tayo rito. Pero, madali naman siyang i-manage or manageable naman siya. Pero kahit okay lang na bukaka, magaan naman yung motor. Tapos, shock pa lang, maganda na. So, palitan nyo lang nung pang dual sport na tires. Pwede nyo nang isabok to sa mga trail eh. Pwede din to. Diba? Palitan nyo yung gulong pang dual sport. Kilo na. Yung shock naman yung sa harap, malambot din. Sobrang lambot din. Sa likod, okay din, malambot. Turning radius, malawak din naman siya. Kung hindi ka naman bibitinin sa U-turn, so mukhang sakto lang din naman. Tapos naka-upright position tayo rito. So ayan, di tayo naka-boots ngayon. Regular shoes tayo rito. Pero manageable naman. Yung shock niya talaga oh. Diba? Ang ganda eh. Maporma, tapos meron na rin tayong guard dito. So,
ayun, patingin nyo, sulit nga ba ganitong motorcycle kapag kinuha nyo ng hulugan or kinuha nyo ng cash, no? So, sa tingin nyo, comment nyo naman yan sa baba. At kung gusto nyo kumuha ng ganitong motorcycle, pwede nyo kontakin dyan si Motoposh Pulilan. Kasi screen nyo, ilalagay ko yung contact number nila para at least rekta na kayo sa kanila mag-info. Ayos yan, di ba? So, center stand pa rin natin. Ayan. Magaan naman siya eh. Iyon, no? Hindi tayo hirap pag nagsi-center stand. Ayos. This world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. So, yun na nga, unang upo para sa Euromotor Rock 125. Ayan. So, hindi naman siya pantay yung floor dito, no? Pero, side stand muna natin. Yun, no? Medyo mababa. So, yan ang itsura niya kapag naka-side stand. So, tingnan natin yung 5'2" na kagaya ko, kung ano itsura natin dito. So, mauupuan na rin natin to. At medyo matagal na rin natin na hinahanap to. At least ngayon, meron silang available na isang unit dito sa may Giginto branch. So, ayan, nakabukaka tayo rito. Sobrang tingkayad, oh. Pero, dahil nga sobrang tingkayad siya, hindi naman siya mabigat, no? Hindi siya, madali naman siya i-manage pagdating sa weight niya. Ayan, sobrang gaan lang. Ganda rin ng shock. Panalo. On and off-road, pwede to. Sa likod, magaan din. Turning radius, napakalawak din ng turning radius niya. Ayan. So, naka-upright position din. Sa long ride, pwede to. Goods to. So, ayos, di ba? Kita nyo naman yan. Shock pa lang, panalo na. Pero yung upuan niya, hindi siya ganun kalambot. Saktuhan lang din para sa long ride. Yung mga ganitong upuan, ito yung mga hindi agad sasakit yung pet mo. So, ayan, para doon sa lahat ng mga gustong kumuha ng ganitong motorcycle, lalagay ko yung contact number nila sa screen nyo para at least meron kayo idea at kung gusto nyong rumekta na sa kanila na mag-inquire, pwede na rin yan. Or pwede nyo akong i-message sa aking Facebook page para at least ma-assist ko kayo sa branch dito. So, ayos yan. Center stand natin. Madali naman siya i-center stand kasi magaan naman yung motor. Ayan. Diba? Ayos. So, ayun na nga mga boss, no? Ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga, ay markahan mo na at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel. I-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin. Dito, araw-araw, sila yung tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal niyan. Kundi na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan, ayos na ayos yan. So, kita na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush.